Susan, pag nagkaedad, hindi maiiwasan ang pananakit ng katawan at kasukasuan. Nako, kaya nga Kuya Kim, ang ilan sa mga kondisyon na iyan, hindi lang basta pananakit, may malalim yan dahilan kung minsan. Kaya ang nararamdaman sa katawan, hindi lang basta hilot ang kailangan. Mas mabuting pinapatignan sa espesyalista. Yan ang kwentong inalam ni Mark Salazar. Pananakit ng kasukasuan, balakang at tuhod madalas nare-resolba raw sa hilot. Kaya ang gout na dulot ng mataas na uric acid, dinadaan na rin ang panggagamot sa hilot. Yan. Sige lang. Yan. Sila ang kalimitang lumalapit kay Domingo para magpahilot. Ang kanilang iniinda, gout at pamamaga ng kasukasuan. May mga technique po talaga siya kung paano siya hilutin. Hindi po basta-basta hinihilot. Bata pa lang, marunong nang magmasahe si Domingo. Dito sa Hilot Therapeutic Massage, ma'am, baga package na tong ginagawa namin. Lahat na. Sa lamig, sa mga pilay, lahat na po, pati mga pressure points. Bago maging therapist, dumaan muna sa iba't ibang training ng tamang paghihilot si Domingo. Marami po akong training na naatinan, lalo na po ang International Spiritual Therapeutic Massage. Test na rin. Marami na din po yung variation about sa hilot. Ang 25 anyos na si John Joseph, linggo-linggong pinahihilot ang kanyang gout. Una po yung consultation ko sa doktor at binigyan po ako ng reseta ng doktor. Parang di po may effect po sa akin na kailangan ko na pong gumaling yung gout ko kasi may trabaho po ako na hindi pa ako nakakapasok. Nagbaka sakali lang daw noon si John Joseph dahil hindi nawawala ang iniindang sakit. Namaga po yung paa ko na para po may crystal po yung paa ko, hindi ko po maapak sa lapag yung paa ko. Sobrang sakit po. Konting galaw lang po, sumasakit na po. Inaabot daw ng 3 hanggang 5 beses ang paghihilot bago tuluyang madurog ang gout. Habang hinihilot naman po talaga ako, masakit po. Parang nadudurog po yung crystal. Dapat alam mo na natural waste ng katawan ang uric acid ayon kay Dr. Jonathan Consignado, isang internal medicine doctor. 2/3 ng uric acid sa ating dugo ay galing mismo sa ating katawan. At ang 1/3 nito ay kadalasan nasa outside sources. Kailangan i-eliminate yan sa ating katawan sa pamamagitan ng pag-ihi or pagdumi. Meron din itong kinalaman sa genetic factor. Kapag mataas ang uric acid sa dugo, nagki-crystallize. No? So parang nag-start siya mag-crystallize. And usually nadideposito yan either sa kidneys, nadideposito itong mga kristal nito sa joints at pwedeng mag-cause ng pamamaga. Ang klase ng arthritis ng gout, no, medyo agresibo ito at it may be parang a benign sounding arthritis. Ang pananakit ng paa ng bus driver na si Melchor, dulot umano ng gout. Ang pakiramdam mo kasi sa aking paa, yung rayuma. Pag nainuman ko ng pain reliever, nawawala. Yung bang sa probinsya, tapal-tapal lang mga dahon-dahon. Yun. Kaya medyo humuhupa. Tapos palipat-lipat lang sa kabila kong pa. Dapat alam mo na kailangan ng maintenance na gamot para sa gout, lalo na't posibleng bumalik ito anumang oras. Dahil mahal ang gamot, itinigil ni Melchor ang pag-inom nito at sinubukan ng hilot. Sa kagustuhan na gumaling, nagpa-check up na po kasi ako sa doktor. Binigyan ako ng maintenance. Hindi ko po sinunod yun kasi araw-araw po kasi dalaw-dalaw ang tableta. 3 days lang siguro. Tapos nung nawala na, tinigil ko na. Tapos bumalik na naman. Bago tumanggap ng kliyente si Domingo, sinusuri muna niya ang medical record ng pasyente. Kung may fracture, kinakausap niya ang kliyente na hindi ito maaaring hilutin. At kung may gout naman, pinapayuhan pa rin niyang uminom ang kliyente ng gamot kasabay ng paghihilot nito. Hiningan po namin muna ng x-ray kasi po hindi po tayo manghuhula para i-align lang agad, ihilot agad. So delikado po yun doon sa mga nagtitake ng gamot. I-follow nilang po yung kung ano yung sinasabi ng doktor. So mas maganda
magpa-check up muna kayo sa sa mga doktor para malaman natin kung ano yung problema niyo. Ang gout kasi ay kailangan talaga natin ng maintenance. Hindi kasi tama na umiinom lang ng para sa maga. Kailangan nating puntiryahin pinakaugat ng problema, which is mataas ang uric acid. Actually, in general, yung massage is nakakatulong para maganda yung sirkulasyon ng dugo sa ating katawan. Kung yung pressure ay naka-focus dun sa joint, yun nga, pwede siyang mag-cause ng acute flare o yung matinding pagsakit ng joints. Kung halimbawa hindi ito na-address or nagamot ng tama, pwedeng magkaroon ito ng involvement ng other joints. Pwedeng maging 2 or 3. Kung may nararanasang pananakit ng katawan at kasukasuan, mabuting sumangguni muna sa doktor. Lalo na't hindi lahat ng alternatibong gamutan ay may agarang epekto sa katawan. Ako si Mark Salazar at yan ang kwentong dapat alam mo.